Mapalaya na sina Pedro at Juan, sila'y nagpunta sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan. Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, "Kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat at ng lahat ng nasa mga ito. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming nunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo. Bakit galit na galit ang mga hentil? Ang mga tao'y nagbabalak ng walang kabuluhan. Nahahandang lumaban ang mga hari sa lupa at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang." Nagkatipon sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hentil at ang buong Israel laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, ang iyong hinirang. Isinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari na itinakda mo noon pa. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang iyong salita. Iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling at loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga kababalaghan. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Bakit nagbabalak itong mga bansa na sila'y mag-alsa? Anong kabuluhan ng lahat ng itong binabalak nila? Mga hari nila ay naghihimagsik at nagkakaisa na ang Panginoon at ang kanyang hirang ay bakahin nila. Pagsikapan nating tayo ay lumaya sa pagkaalipin at ating igupo ang pamahalaang sumakop sa atin. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Sa trono ng langit nagtawa ang poon ng iyong sabihin at sila'y kinutya sa kanilang balak na mahirap gawin. Sa galit ng Diyos sila'y buong bagsik na pinangusapan. Sa tindi ng poot yaong mga hari ay nahintakutan at tungkol sa akin ay kanyang sinabi, "Sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking iniluklok ang haring marangal." Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon na hari sa Siyon, "Aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamahalaan mo ng aking kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo." Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. May isang Pariseyo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. "Rabay," sabi niya, "nalalaman po namin kayo'y isang gurong mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo malibang sumasa Kanya ang Diyos." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli?" Tanong ni Nicodemo. "Sinasabi ko sa inyo," ani Jesus, "maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa espiritu." Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Lunes na ito ng ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. No, at mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan chapter 3 verse 1 to 8. At narinig natin ang pagtatagpo ni Jesus at ng isang clandestine o patagong disipulo ng ating Panginoon, si Nicodemo. At itong pagtatagpong ito ay may magandang turo din para sa atin ng isang kagaya ni Nicodemo na naghahanap ng pag-unawa, understanding. No? Kaya't pumupunta siya kay Jesus. Bakit sa gabi? Bakit patago? Well, alalahanin po natin na sinabi sa Ebanghelyo na siya isang Pariseo at isang pinuno ng mga Hudyo. And so, dahil sa mataas ang kanyang katungkulan, ayaw niya na maging iskandalo na para sa iba. Pero later on, I'm sure may papakita niya rin ang kanyang pagpapatotoo at paniniwala at pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit sa ngayon, ang mahalaga ay ang mga bagay na dapat niyang maunawaan. At dito ay isang pagkakataon na ipinaliwanag ni Jesus kay Nicodemo na sabi niya, dapat ay muli tayong maisilang sa tubig at spirito. At para sa atin pong mga Kristiyano, Katoliko, alam po natin kung ano ang sinasagisag ng tubig at ng spirito. Yan po ay ang ating binyag. Napakahalaga ng sakramento ng binyag para sa atin. Dahil sa binyag, sa tubig at sa spirito, nagkaroon tayo ng panibagong buhay. Kaya nga sa English, napakagandang pakinggan, born again. Pero hindi ang ibig niya sabihin ay yung mga sekta halimbawa na ibang mga kapatid natin na mga born again, kung hindi yung magkaroon ng panibagong buhay. Nang hindi lamang sa laman, hindi yung literal na laman, katawan, dugo, kung hindi ang lalo-lalo na ang being born again in the Spirit. Ang mga kapatid po nating mga charismatic halimbawa, napakaganda ng kanilang sinasabi na life in the Spirit. Ayun po ang ibig sabihin na being born again. No? Born again in baptism, in the sacrament, and now also we have a different rebirth sa pamamagitan ng ating mas malalim na ugnayan sa ating Panginoon. So mga kapatid, sana po, bagamat marami sa ating mga Pilipino ay nabinyagan nung tayo'y mga sanggol pa, wala pa tayong ulirat, wala pa tayong malay, wala tayong alaala, ganun pa man, na bilang mga binyagang Katolikong Kristiyano ay maisabuhay natin ang new life in the Spirit, na tayo ay hindi lamang pinangungunahan ng mga pangangailangan at bugso ng ating pisikal na katawan o biological na pangangailangan, kundi higit sa lahat ang pag-unlad ng ating buhay espiritual. Our new life in Christ, our new life in the Spirit. At dito po mga kapatid, makikita rin natin ang mystery ng sabi ng Panginoon, ang dating ng Espiritu Santo at ang kanyang impluensya sa ating buhay, na bagamat uncharted, uncertain, hindi mo alam, sabi niya, parang hangin na hindi mo alam kung saan iihip, ngunit ganun pa man, ang isang ay maging bukas tayo sa udyok, sa impluensya, sa pagdadala sa atin sa guidance ng Spirit sa ating buhay. Isang magandang niya ngayong mga panahon ng tag-init na, no? Ay napakaganda na paminsan-minsan nagbubukas tayo ng bintana. Ay maganda rin yung mga naka-aircon, malamig nga naman, no? Pero sabi nila, minsan pag binubuksan ang bintana, pumapasok ang panibagong hangin. At kung lalo na't merong breeze, no? Yung ihip ng hangin na yan, di po ba refreshing? Nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay ng kapanatagan, maganda ang pakiramdam kapag may panibagong ihip ng hangin. Sana po payagan din natin, hayaan natin ng Espiritu Santo ay magkaroon din po ng ganyang impluensya sa ating buhay. Marahil sasabihin ng iba, "Nako Father, tumanda na ho ako bilang siradong Katoliko." No? Siguro po ay mas kailangan natin na minsan tayo'y nagbubukas ng bintana o pinto ng ating puso, ng ating buhay espiritual sa mga itinuturo at pag-uudyok ng Espiritu Santo para sa atin.
nang sa ganon makaramdam tayo ng something new in our life. Ganon din po, makikita natin dito yung faith that is seeking understanding. Ito pong si Nicodemo ay tunay na naghahanap at nais manampalataya sa ating Panginoon. Silent fans ito ng ating Panginoon, at ngunit gusto niya rin na makaunawa din. Minsan, kailangan nating lumampas sa kung ano ang iniisip dito sa ating mga utak at pakinggan din ang ibinubugso ng ating damdamin at ng ating espiritu. Mga kapatid, sa pangalawang linggo ng ating pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, remember, in Jesus, we are a new creation, and we are a people of Easter, and we are a people that lives in the Spirit. Nawa po, sa ating pagpatutuo ng ating pananampalataya, ay tunay na maipakita natin na tayo ay may dalang something new for the world, ang ating maibibigay sa ating mga kapwa. Amen.